The last game of the day is finally underway. Ito na ang oras para malaman natin kung sino ba ang magiging head coach ng ating Cebol national team for IESF 2025. Will it be from Team Falcons or will it be from Team Liquid Philippines? Is it Coach Trevor or Coach RC? Masasagot na natin yan. Kahit ako, nauubusan na ako ng laway. Sa tagal ng serye na to, ibang klase, TLPH dominating first 2 games. Games 3 and 4, Team Falcons said not just yet. Grabe, no, talagang sobrang madugo. Pwede ba mag-toss coin na lang tayo? Para direct, pwede ba yun? Toss coin na lang. Pwede ba dalawang teams yung ipadala natin doon? Hindi, kasi ganito ka talaga katindi. Itong dalawang kuponan na to. Again, sobrang props para sa Team Falcons sa adjustment na ginawa nila. On the fly, isipin mo 5 minuto lang ang pahinga nyo. Oo. Doon sa nanggaling sa 2-0 no na match point para dito sa TLPH at nabago nyo kagad. Doon sa 5 minuto na yon, nahugot yung yung 2023 Ogwen, yung 2023 Kyle Tizzy, yung 2023 no. Pero ngayon, feeling ko, ang kailangan mahugot ng TLPH, kailangan nilang humanap ng paraan na ma-unleash si 2019 Carl Tizzy. Nag-Cebol din kasi si Carl Tizzy eh. Oo nga diba? pala. Sumilip na sa hyperbolic chamber si Carl Tizzy. Nagahay na dun yung payat na Carl Tizzy. Yung payat na Carl Tizzy, yung ganon. Yan. Yung nakaganyan. Ito na, simulan na natin ang ating game. Number 5. Ano ang mananaigi? Ito? Ito. Yan ang abangan natin. Malalaman natin later on. Alam mo, may mga nagsasabi kanina na dapat daw, kung ikaw ang TLPH, iban mo na daw yung Lucas. Oo nga. Kasi parang Lucas daw ang ang lason Pikachu. Ang Pikachu. Kung may Jawhead kanina, Lucas kay Kyle. Oo nga. Kasi nga, di ba sa Pokemon kasi pre, kapag lugi na si Ash Ketchum, ilalabas na niya si Pikachu. Isang Pikachu. Thunderbolt lang pre, tapos yung laban. Tapos ang laban. Lipad din ng Team Rocket. Diba? Yun eh. So, mahuli na lahat. Oo. Si Pikachu, hindi. Ibig sabihin, yung Jawhead na inalis na, si Pikachu ay nawala na. So, actually, Team Liquid pa nga nagtanggal Oo. Sila pa nagtanggal. Wow, may plano dito. So baka may game plan sila. Oo nga, tama ka. Baka may game plan sila. Baka sila ang nagpaplano dito mag-Lucas kasi open ng Luyi, open dito ang Harit. Kasi yung mga hero na yon ay talagang masasabi natin na highly contested. So ano ba plano nila dito? Luyi ba? Zushin? Available ang Zushin, ha? Men, may Joy pa. May Joy? May Joy pa. Suyu, ang dami. Ang daming options na available para sa dalawa nating teams. They only have 10 seconds para pumili ng ban. Ang dami kasing mga hindi natin kadalasang nakikita na binaban na ngayon ay binaban. Ayan na. So, ayan na yung Joy. So, Suyu, obviously, yung ilan pa sa mga heroes. The Harith is also available. So, pwede pa nilang pagpilian yan. Nagtataka nga ako ba't walang nag-Harith first pick ngayon. Kasi, Joy and, Suyu tsaka yung Hayabusa, bukas pa rin. At pwedeng gamitin yan ng parehas na players if they want to. Oo nga, no. Parang, siguro, nakikita ko dito, okay. So, baliktad. Team Falcons pala itong blue side. At Team Liquid Philippines ang red side. Kaya okay, pala. Nagets namin. Sabi namin, talaga? Binan yung sinasabi ko na yung Zushin. Oo nga, it's been a while, my friend. Sabi ni Urada, si Susan. Si Susan. Nako, ewan ko kasi available ang Harit. Ayan na, Harit CC. Harit CC. Ang sirit, pre. Okay. Harit, tsaka Harit, tsaka CC, di ba? Ano ba? Suyu na ba sila dito? Suyu. Kasi wala na rin yung Kaleya wala yung Kaleya Okay. Okay. Sige. Haya tsaka Badang. Haya. Sa totoo lang, parang ang sarap ng alang manood Yung parang hahayaan mo na lang sila na, sige, sige. Let you know what? Tama ka. Kasi diba? Best of the best na to Best of the best Best of the best na to, guys. Hayaan na natin silang ibigay ang kanilang pinakahuling,
alas. Oo, ang kanilang huling alas na showdown lang talaga. Oo, eto na. So, wala pang jungle. Tsaka interesting kasi pinili ng Team Falcons yung Hayabusa over Suyu. Oo nga. Ganun ka-komportable si Kyle TZ na gumamit ng Hayabusa. Oh, kasi alam nila na comfortable din si Carl TC sa Haya eh. Ito pa, yung Lucas hindi niya na ginamit. So parang curveball siya in a sense. Oo nga. Diba? Nakita natin kanina, like, some of the wins na nakuha ng Team Falcons ay dahil sa Lucas. Tapos ngayon, they're going with the Hayabusa. Nagamit din yata to kanina lang. Hindi ko lang maalala kung nanalo ba sila or alin yan? Yung Hayabusa. Oo. Pero nagamit ng TL, nanalo sila. Ginamit ng Team Falcons, nanalo din. So, ano ba to? 1-1 ay inalis na rin. Okay. Wala pang jungle dito ang GLPA siya. So, may mga option ang Team Falcons na mag-ban. Actually, Lucas nga pwede nilang alisin kung ayaw nila ng sakit sa ulo. Tsaka pwede pa rin kasing gamitin ng TLPH kasi wala pa rin silang jungler. Tsaka ewan ko kung option pa ba ang Valentina dito. Kasi, oo, pwede pa rin naman para sa Team Falcons kung malakas ang loob nila na gawin yon, diba? So, ano ba? Ayan na yung Lucas. Inalis na yung Lucas. Tinanggal na nila yung Lucas. Iniisip ko nga nung una na parang kaya naman siyang bitbitin ng Kaya siyang bitbitin ng Zushin. Kaso parang sobrang risky niya kasi kapag hindi mo talaga nailatag yung stocks mo ng maayos, baka maunahan ka pang makalmot. So yung Team Falcons iniiwas na lang nila. Para yan. May displacement kasi yung flash combo Correct. Mawawas-iwas ka. Gagalaw ka kung saan parte. So, ngayon, nag-alis na sila ng Hilda. Final ban para sa Team Falcons. Jungle. Pwede nila alisin yung Suyu para mahirapan ang TLPS kung ano magiging option nila kay Carl. Or baka Fredrin. Ayoko nga. Ito na ba yun? Ito na ba ang championship? Hindi ko sure kung ito na ba yun. Ito na ba ang championship Fredrin? Kasi may may isang slot pa ang Team Falcons May isa pa Team Falcons Ano ba nakikita ni Coach Trevor? Kasi kanina nabasa natin yung Oo, naalala niya ba? Naalala niya ba ang 2024 2023 pala, 2023 Carl TZ na nagpe-Predrin. Eto na. Ano ba? Ano ba? Coach Trevor, ano ba? Nasanay kami sa blitz drop Nasanay kami. Ay! Ay! Nabasa! Sabi na. Grabe, Fredrin talaga, hindi talaga pinapakawalan, pre. Ayaw. Sabi hanggang dulo. Pre, pagsilip kasi sa hyperbolic chamber, hindi lang kasi yung kanila nakita nila yung sa kalaban. Nakita nila yung M4 Carl TZ. M4 Carl TZ, kumakaway, pre. Kumakaway. May yellow pa dito kasi hyperbolic chamber, pre. Tapos eco jacket. Ayan na. Okay, so Hylos ang naging pick nila dito. Wala pang jungler Wala may ipinata sila sa Suyo dito, pre. Oo. Grabe, tagal na natin hindi nakakita ng Fredrin at mukhang hindi pa rin natin makikita. Ang saya naman ng Fredrin, pre. Ang saya naman ng Fredrin. Ay, pero props kay Coach Trevor. Kay Coach Trevor. Matindi to. Tsaka kay Coach RC din kasi nahanap niya yung Kalea. Diba? So parehas talaga yung coaches natin, magaling talaga. Oo, sunugan talaga ng utak. Very deserved. Oo, kahit sino actually dito sa dalawa. May may assistant coach ba? I'm not sure. Alam ko pwede yata sila parehas. Okay. Parang assistant coach si Kasi yung dati si Dax ata, si dati pa nag-assistant coach. Okay, so pwede rin naman pala So talagang sunugan ng utak ito. Ay! Ito na! Nilabas na ang master. Nilabas na ang Oknarp. Men, sabi sa mga interview ni Ogwen, ito daw ang favorite niyang hero, talaga? Ito daw ang favorite niyang hero, pre. Tapos ang Beatrix ni Super Marco. Nako, nakita na natin kanina. Tas tatapusin nila ng Suyu. Of course, TLPH, bibigyan nila yan dito kay Carl TZ. Panibagong set of heroes ito para sa Team Falcons. Quite different dun sa nakita natin kanina. Pero kanino ba mapupunta ito? Sa Falcons ba o sa Cavalry? Malalaman natin in this game number 5. Feeling ko magiging dikit to. Hindi ito
kagaya nung games 3 and 4 at ng 1 and 2. Oo nga eh. Feeling ko rin talaga eh. Actually, ang isa sa mga nakikita ko, after na tong game na to, tapos na eh. Tapos na. Oo, Oo, tapos yun na. pala Tapos yun. na. Oo, Yun tama yun. ka. After Tama nito. ka. Pero tama ka doon, ang hirap magdesisyon eh. Ang No? mahirap pag-desisyon doon. Based dun sa lineup, no? Pantay kasi halos eh. Oo. At saka yung Bea Franco, sobrang tagal na niyan eh. Yan yung mga panahon na may Kaja pa eh. Kaja Bea Franco, may Kaja Kari, No. Kaja Franco, okay. So, ang goal nila dito, kapag may nakagat, may na bloody hunt, instant kill. Instant kill. Doon sa the Renner, idea. kasi yung may Renner's Oo. apathy, di ba? So, That's ayan. the idea that they're gonna go for. Ang pinaglalabanan ng ating dalawang teams ngayon is to have their head coach represent ang kanilang squad para sa Cebol IESF national team. Will it be Coach RC Bulo. or will it be Coach Trevor? Malalaman natin yan sa pagtatapos ng laban na ito. Okay, so kung sino man ang magwawagi ng kanilang coach ang magiging representative. So remember, magkakaroon pa tayo ng combine, so hindi pa natin sure kung sino ba ang mga players na magiging nabubuo at kakatawan sa Pilipinas sa darating na IESF. So ngayon ay medyo nagiging nakikita natin na nagiging aktibo no ang position 4 and position 5 ng Team Falcons sa Team Liquid Philippines. Expect naman natin kagad to, lalo na kapag Franco. No, tinan mo ginugulo, nandun kung makikita natin sa minimap, may panggugulong ginagawa itong si Ogwen. Habang itong si si Sanford ay hindi rin komportable dun sa sa presensya ni Kyle TC na padalaw-dalaw dun sa baba. Oo, yung gamit kasi ngayon ni Sanford as of the moment talagang kailangan makapag-scale ng mabilisan. Oo. And mahirap din kasi talaga mag-stack, lalo na pagbadang yung kalaban mo. Kasi ang dami niyang crowd control, displacement na mga skills na kailangan din talagang alalahanan dito ng TLDH. Meanwhile, for Falcon, you're gonna have to take note of the 50-50 strat na gagawin nila dito. Kasi you have Ogwen. Ogwen's basically a walking win condition. Pag tumama yung mga arrows niya at maganda yung momentum, then things could go pretty well para sa Team Falcons. Pero if it's the opposite, it can obviously be the opposite as well para sa resulta. Nag-worry lang ako dito para sa Team Falcons no? Kasi may kabitinan yung magical department ng kanilang lineup. No? Kasi again, itong Zushin, goods naman yan, pero kasi hindi ganun kataas ang magic damage niya. No? Pero may panggugulo ginagawa si Ogwen, hinatak niya yung purple buff. Pero dun sa may bandang itaas, nagtatago si Kyle TC, plano niya atang patayin itong si Oheb dun sa ayan na nga, sinasabi ko na nga ba, first blood ay nakuha na nga kaagad. At si Carlito ay na-secure din yung unang pagong ng laban. Sabi si Kyle TC ang magiging target nila. Kyle will be able, I think, to escape. So para sa Team Falcons, yun yung gusto nilang trade. At least pangalagaan nila or at least madelay nila itong si Oheb. Pero maganda naman ang ginawa ng TLPH doon. Nakakuha sila ng turtle and they were able to at least choke off the position kung saan sila manggagaling. Ito na naman si Ogwen at mukhang siya ang babagsak. Boy ba? Ay naku, hindi ata. Ay naku! Nabit-bit pa nga yung Oyabak. Grabing outplay yun mula sa idol ng mga kids. Nakabaliktad pa yung sitwasyon. Ogwen was able to escape. And itong si JP ang nakuha. That's gonna be another kill na mapupunta dito sa Team Falcons. Pero tingnan mo naman, yung energy shields na mabilisang nakuha ng Baby Cakes duo. Now that is something that's really gonna matter pagdating ng later portions of the game. And ngayon ang Team Falcons, medyo humahabol-habol sila. Pero ang importante naman para sa kanila, no, hindi sila nag-rush. No, ang goal lang nila dito, at least kahit paano mapangalagaan itong si Super Marco. Nakakuha naman na ng unang kill at napatay itong si Oheb. At itong si JP, kailangan na rin niya maging mapagmatsyag dahil alam niya na nasa paligid palagi si Ogwen at any moment pwedeng kumagat yung combo nila dito na Bloody Hunt and Renner's Apathy. Yun nga parang I think both of the teams are starting to slow down. This is a very slower game kumpara sa mga nakita natin noong games 1 to 4 kasi merong mga skills na kapag tumama talaga, wala ka na magagawa. Compared to like the other things na may chance ka pang i-outplay. Ito kasi, pag tumama yung skill ni Ogwen or halimbawa pag nalatagan ka na talaga nung tali na meron itong si Sanford,
at least -1 or -2 ang posible nating makita dito. So, both of them really have to be careful. Kaya hindi sila nagpapadalos-dalos. Hinihintay nila yung mga objectives bago sila lumaban. Okay, ngayon may diversion play na pinaplano dito ang Team Liquid Philippines sa likuran. Kinaman si Flap TC, makataas ba? Flicker na gamit siya. Nailapag na rin yung Zaman Force, mamamatay sa kamay ni Oheb. Itong si Flap TC at malayang pagong ang kanilang makukuha dito. Nakipagpalitan na rin kagad itong si Oheb para dun sa may bandang ibaba na platuhan ng matagumpay. Dito ni Super Marcos sa may itaas. Pero iko-correct ko lang yung sarili ko, hindi pala Renner yun, Bennett's Rage pala yun, Barrett's Rage. Yung mga Jabombits. Oo, Jabombits yun. Pero either way, maganda ang ginawa dito ng TLPH. They were able to get a turtle and they were able to get at least another one at that. Pero ngayon, Team Falcons nandito naman, gusto niyang paulanan itong si Sanji, pero makakatakas pa rin. Diversion. Actually, may diversion na gagawin. Pangalawang diversion na to! Oy, naku, si Pew ata magiging target nila! Pero nagamit yung Crimson Beacon, sobrang sakto lang. Mabibitbit itong si Danny James, pero mamamatay kagad si Oheb. Andito na reinforcement mula dito sa Team Liquid Philippines. Andun na yung pagpapulaan mula kay Super Backpack, pero mamamatay! Itong si Kyle TZ at literal na nabakbaka. Kaya lang nakakuha din ang kill si Super Makmak. Andito na naman yung dispersion rotation. Habang display pa tayo nakakuha ng kill. Si Carlito, the great, bibit-bitin si Pew. Wala siya atang Crimson Beacon dito. Ay, ngayon naka-flicker at napagamit at na-force ito. Grabe yung sagot. Tama ka nga, Hans. Dikit na dikit itong laban. That was a really good save galing kay Flap TZ para maalagaan niya itong si Super Marco kasi talagang kinukulit na siya ni Sanford ng mga pagkakataon na yun eh. Yeah. But then, there was a really good guard mula dito kay Flap TZ para makaalis itong si Super Marco who now currently has 2-0-0 pagdating sa ating KDA. So napaka-importante talaga na magstay dito yung ating mga gold laners hanggang dulo. Try to keep Super Marco as bulletproof as possible. And same could be said para kay Stokwa. Pero ngayon, meron ng 2 deaths itong si Oheb. At parang siya yung mas kailangan mag-alaga dito sa kanyang sarili. Oo nga eh. Kasi again, nakita natin 2 beses na rin doon na ilalapag yung ultimate ni Oheb na nakaharap doon sa mga kalaban. No? Nakaharap dito sa Team Falcons. And ngayon ay actually ikatlong pagong. Ikalawa ba ito? Ikatlo? I think ikatlo na. Ikatlong pagong ng laban. Ay hawakan na ng Team Liquid. Bibit si Daddy JP. Nagamit yung kanyang Revitalize. Andun yung Barrett's Rage at nakagat na rin Owen. Nakubuhay pa rin si Daddy JP! At ito na yung pagbawi ng Team Liquid Philippines. Nagamit na rin yung Zaman Force. I mean yung ultimate. Yung Shadow Kill Rather. At naubos ata yung 3. Super Makmak na ipagsabayan na. Aabuti pa siya dito mula kay Sanji. Pero hindi na siya go-go. Basag yung Torre sa gitna. At napakaganda ng pagbawi dito ng TL kasi 3 nakuha nila habang 2 naman para sa kanilang kupunan. 2 for 3 trade ang nakuha dito ng Team Liquid Philippines. Bagsak ang 3 mula sa Falcons at nakapag-push pa sila ng Torre sa gitna. So kahit nasabihin natin na medyo matagal yung naging skirmish na yun at walang nakakuha ng turtle, it was still a major objective that was necessary para sa TLPH na mas makuha nila yung access doon sa purple and orange objectives. Hindi lang yun, nakabasag pa sila ng Torre sa may bandang itaas. So this is really gonna be helpful for the cavalry. The Falcons need to do something about this. Pero ano ang kanilang magagawa? Na nagmintes yung Iron Hawk na nanggaling dito kay Ogwen, pero halos marami nang sa kanila ang nandito sa may Turtle Pit. Okay, no, naka-abante at nakadepensa na dito ang Team Falcons. Diversion mula dito kay Sanji. At naku po! Binigyan kagad si Flap TC makaka-dash out at nakumit na rin yung kanyang flicker. Habang si Pew, pina-flashlightan lang niya yung mga miyembro dito ng Team Liquid. Wala na pala yung first layer ng mga turrets dito ng Team Falcons. Pero may good sila gagawin na dito. Money Hata! Sabay bitaw ng Barrett's Rage. Pew nakakuha ng kill. Shadow kill na pagsaluhan ng 2 members mula dito sa Team Falcons PH. At nakatatlo na kagad ang kanilang kupunan. Diretso na sa pagong. At ang Team Liquid ay kailangan na rin umatras. Napakagandang pagbawi mula dito sa Falcon. Ganda ng lantern flare nitong si Pew, men. 2 yung nanakap niya pagkasama ng ulti. Legit na it was a good initiation, great initiation galing kay Ogwen dahil nahanap niya itong si Sanji for his first death sa laban na ito. At dahil doon, wala na gaanong AoE damage aside from Istokwa. So Oheb really needs to pull the leather here at siya na mismo yung magdidish out ng damage. And obviously, it's not gonna be enough, lalo na pag yung Beatrix yung magiging kaharap mo. So it is safe to say na ngayon, lamang ng bahagya ang side ng Team Falcons.
pero hindi pa naman talaga ganun masyado. Oo. Kasi isipin mo, 3 pala yung tore na napabagsak ng TLPH. Diba? It's anybody's game pa rin eh. Kung Sagutan titingnan lang natin, eh. Oo, sagot kung sagot. Si Ogen, nandun yung kanyang hook. Pero nilalapag yung Glorious Pato, ilalapag na rin yung Zaman Force. Kaya lang naglayuan na dito ang Team Falcons. Ngayon nasalo nila yung Balance Ridge pero hindi ata sapat. 2 kaagad ang napatumba ng Cavalry sa naging aksyon na yon. Ano ang kanilang magiging sagot? Kailangan mag-replenish ng buhay. I mean, kailangan mag-out muna dito ng Team Falcons. At hahawakan na rin at pupuntahan lahat ng mga farms na pwedeng masilip. Diversion, yung conceal na gamit. And malaya na nila mababasag yung Torres sa gitna. And with that, may sagot na naman ang TLPH. Punta sila sa baba using Sanji's Diversion. And 9-9 ang ating score. 1-4. I think doon lang nakakalamang ang Cavalry. Kahit nasabihin natin na medyo tied yung ating gold lead, it's just a 1,000 gold difference between the two teams. Meron na kasing 4 na tore na napabagsak dito ang TLPH. So, that is gonna give them some more room para makapagtago kung saan pupunta, pero hindi magpapahuli. Ang Team Falcons, babasag din sila ng kanilang sarili. Yung medyo malapit dito sa Lord Pit, so they can be ready for the major objective. Oo nga eh, tapos gitna pa yung nabasag, no? And alam naman natin kung gaano ka-importante yung Torres sa gitna. It opens up yung mga farms dito ng kanilang jungler, and especially yung purple and orange na sobrang importante talaga para dito kay Kyle. Ngayon naman, Lord ay available na at pinipilit lang mag-flow ng Falcons kahit papano ng wave. No, they actually did a pretty good job kasi nakuha nila yung 2 sa taas. Oo nga eh. So with that being said, almost tied up na naman tayo pagdating sa ating gold lead. Kasi, halos 32-33, it's just less than 1,000 separating these two teams. That's how close it has been. Very careful, calculated ang ginagawa ng parehas na teams, although TLPH is already here. Paano sila makakahanap ng tempo? Fake lang ata yung diversion na yun. Ito, tumama yung stun mula dito kay Daddy JP, pero si Carteezy kinuha na ng mabilisan yung Lord. Atras ang magiging call. Bibit-bitin din si Daddy JP. Magiging sacrificial lang ba? Hindi. Pero doon yung flicker and hook kasabay na balay hand. Pero nabitawan na rin kagad yung Winter Crown. Ngayon naman ibabawi na Team Liquid Philippines. Nakuha ng Supermarket ng 2. Ngayon ay si Few ay bumawi na rin. Lord ay nasa may bandang gitna. 3 kagad na napatumpa mula din sa Team Liquid Philippines. Habang isa lamang ang naging casualty. Si Ogen lamang yun. Aago pa ata dito ng Purple Buff. Pero nakuha pa rin ni Carlito yung kanyang gusto. Pero gusto rin ng Falcons sa samantalayin yung pagkakataon, kaya nabasag na rin yung gitna. What a take coming in from Team Falcons. Ogwen not giving up on the plane na nakita natin kanina. Flicker, Iron Hook, tapos nag-bloodyhan siya, talagang nawala. Itong si Sanji, yan yung medyo disadvantage pag may Louie ka sa team kasi medyo mabagal lang talaga siya maglakad. So, expected mo na talaga tuloy-tuloy ang magiging rampage dito ni Ogwen. You start to see both Kyle TZ and Super Marco at least 9K na pagdating sa kanilang gold. Doon naman sa kabila, close to 9K na rin itong si Oheb, and Carl TZ is at 9.4. So, dikit pa rin talaga, hindi ko masabi kung ano ang posible mangyari dito sa laban na to. 12 minutes and 55 seconds in. Ibang klase ang pinapakita ng dalawang teams na ito. Gusto ko lang i-highlight tayo, naging item choice dito ni Ogwen. First item, Winter Crown. Tapos sinundan ng fleeting time. So ang goal lang niya talaga dito, bitawan yung hook, bitawan yung bloody hunt, and the rest ng damage ay manggagaling na kagad doon kay Super Marco, kay Few, and even kay Kyle TZ. Talagang gusto nila may -1 palagi. And alam mo naman, kapag ganitong klaseng kadikit na sitwasyon, kapag magiging 4v5 ang laban, medyo half-hearted kayong sumuong sa mga magiging action Both of the teams, I think their idea here, para sa Team Falcons, parang gusto talaga nila i-contest itong objective na ito, pero may huli na naman talaga. Okay, nagamit yung Vengeance pero may diversion play na gagawin sa may bandang ba? Si Sanji ay nasa likod. Sanji! Makakatakas ba ang Team Falcons sa ginagawa dito ng Team Liquid Philippines? Dalawa ang mapapatumba, magiging 3, 3v3 ang naging patayan doon. Nakapitas pa nga ng isa si Kyle. Ito na nga ata ang katapusan. Mag-isa na lang si Sanji para dumipensa. Meron pa naman Torres sa may bandang gitna. Pero ang tanong, kakayanin pa ni Sanji na ngayon ay flicker na commit na nga rin. And wipe out
para sa Team Falcons. Mabibiti na nata sila ng mga minions dito. Nagamit yung Shadow Kill. Pero ito na ang katapusan. 3 seconds pa para kay Danny JP. At magiging matagumpay nga ata ang reverse sweep. Team Falcons takes the win. They have done the impossible. From 0-2 to 3-2. Team Falcons flying high. And you now have Coach Trevor as the head coach of our Cebol IESF national team. Wow! Wow! Grabe itong laban na to, men. Oh my gosh! Men, isang matinding clash lang. Isang matinding action. Sinimulan ng hook and flicker mula kay Ogwen. Wow! Akala ko nga mababaligtad pa kasi may sandwich play din na niluto doon si Sanji. Si Sanji. Nalikuran with that diversion. Pero grabe yung laban na to, men. Ibang klase, dalawang teams, ibang klase. Palakpakan natin. Ibang klase. I cannot believe my eyes. What a way to end this. But what a way for Team Falcons to win 3 straight games. Grabe. At makuha ang head coaching spot para kay Coach Trevor. Men, ibang klase itong naging action na to. Masasabi ko talaga wow, na sobrang naging handa ang Team Liquid Philippines against Team Falcons. Pero with that adjustment na ginawa ni Coach Trevor, with that adjustment na ginawa ng coaching staff and even yung mga players, kung sino ba mga priority nila dito, nagbago bigla ang action. Hinugot yung 2023 form. Sa Hyperbolic Chamber. Naniniwala na talaga ako. Naniniwala na rin ako, pre. Mukhang tama nga ang ating mga konklusyon. Oh my gosh. I cannot believe my eyes. Like, legit kanina, nakita natin. Alam mo, nag-iiba talaga ang laro ng Team Falcons. Nag-iibang laro ng mga manlalarong ito kapag ang usapan ay national team representation. Oo, iba kasi talaga eh. Kapag, iba talaga. Isipin mo, may apelido ka sa iyong likuran. Dala-dala mo yung bandila ng Pilipinas. Doon pa lang eh. 'Di ba malaking ano na 'yon? Parte no para sa inyong kupunan. Pero ibang klase. Gusto kong saluduhan itong dalawang kupunan na to. Gusto ko rin saluduhan ng Team Liquid Philippines sa kanilang napakagandang ipinamalas na laruan. Masasabi natin na naging perfect itong naging run ng Team Liquid Philippines. From, ito yung final moment na akala natin magkakaipitan. Pero sakto pala sila yung nandun. Grabe si Flop. Sakto yung fish crack tsaka fish break, pre. Hindi nakatakas, walang tatakbo sa pamilyang to. Ayun, my G. Tapos akala mo 2-on-2 na sana. Tapos biglang naka-shadow itong si Kyle TZ. Alam ni Kyle kasi kung saan, kasi kakasalubong lang nila eh. For sure, meron pa siyang vision na pumunta dun sa may pixel bush itong si Carl TZ. Pero, oh my gosh. Kung ano ba yung nangyari na yon, grabe talaga. Ito, saludo sa dalawang kupunan na to, pre. Ibang klase. Yung nakita nating laban ay busog ako. Oo. Busog ako sa MLBB action at kabahan na. Ayan na. Kabahan na ang mga ibang bansa, ang ibang mga teams. Kasi parang mga pamilyar na mukha na naman ang makikita nyo. Ay, nako. Ito na naman. We're back at it again with another video. No? Hindi, oh my G. Ibang klase. Pero shoutout po no sa lahat ng mga sumali dito sa IESF qualifiers natin for Cebol. Talagang ibinigay nila ang lahat, lalo na itong grand finals na to. Parang talagang legit na grand finals eh. Legit. Ibang klase ang ipinakita nila, and there you finally have it. Cebol qualifiers for the IESF tournament para sa ating men's MLBB has finally ended. In behalf of all of the teams, in behalf of our production and Burrito, my name is Hans Galeria. Maraming salamat po at kita-kits tayo sa ating susunod na international tournament or maybe in the MPL. Takits!